Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ay ngayon, breaking news, Amerika binomba ang nuclear facilities ng Iran. Ngayong araw po ito So ano ba ang detalye sa pag-atake? Yan po ang ating pag-usapan at anong indikasyon sa ating bansa at sa buong mundo. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Kaninang alas 7 ng umaga dito sa Pilipinas ay naulat na binomba ng Amerika or US forces ang tatlong nuclear facilities ng Iran. Utos po ito ni President Donald J. Trump ng Amerika. Ayon sa ulat guys, noong Hunyo 21 and 22, 2025 ay binomba ng Estados Unidos tatlong nuclear facilities, paggawaan po ng nuclear bomb ng Iran. Ang tatlong nuclear facilities ay ang Fordow, Natas at Isfahan gamit ang B-52 stealth bombers na may dalang massive ordnance penetrator, mga bunker buster bombs. Ang B-52 stealth bombers guys, hindi na po itong bagong bomber plane ng Amerika. Medyo may edad na, pero ang kagandaan dito kasi sa kanya, hindi po siya ma-detect ng radar. Okay? At sobrang mahal at very high tech, no? Kasama din ang ginamit nila sa pagbobomba ng tatlong nuclear facilities, ang mga Tomahawk cruise missiles. Isinagawa guys ang operasyon sa utos ni Pangulong Donald Trump. Target ng ang mga nuclear site na malalim ang pagkakalibing sa lupa, underground, gaya ng Fordow na tinamaan ng maraming MOP bombs, massive ordnance penetrator. Ayon sa Iran, nailikas na ang mga tao at walang tagas ng radiation. Okay, on denial naman ang Iran, no? Pero sabi ng US, wasak ang mga pasilidad. Ito ang unang direktang pag-atake ng US sa nuclear infrastructure ng Iran, kasunod ng sariling pag-atake ng Israel noong Hunyo 13. Now, tignan po natin kung ano ang reaksyon sa buong mundo ng mga leaders. Pinuri ni Israeli Prime Minister Netanyahu ang operasyon at sinasabing ito ay isang makasaysayang hakbang. Ayon po sa UN Secretary Antonio Guterres, nagbabala po ito na mapanganib na paglala ng tensyon or World War III nga, nanawagan ang mga bansang tulad ng New Zealand, Australia at Mexico na idaan sa diplomasya ang sigalot or peace talks. Kinundina naman ito ng Venezuela at Cuba. Sa loob ng US, maraming Democrats ang kumwestiyon sa legalidad ng operasyon, as usual, habang ang karamihan ng mga Republican ay sumusuporta dito. Ano ang mga posibleng epekto sa pag-atake ng US forces sa Iran? Posibleng lumabag sa batas. Okay? International ang airstrike at ginawa ito nang walang pag-aproba ng Kongreso ng Amerika sa UN. Mataas ang posibilidad ang ganti mula sa Iran, gaya na ng pag-atake sa mga base militar ng Amerika o pagharang sa mga dagat gaya ng Strait of Hormuz. So may mga seaman nagdadala ng mga oil, so posible tataas naman ang gasolina. Tomorrow nga tataas ang gasolina dito sa Pilipinas, no? Ayon sa mga eksperto, kahit bombahin ang mga pasilidad, maaring maantala lamang ang nuclear program ng Iran, pero hindi po ito hihinto. Okay? So, dito sa atin, litas pray guys, kasi malaki ang posibilidad na lala ang tensyon sa gitnang silangan at tataas ang mga bilihin natin kasi dependent din tayo sa gasolina or oil na pinoproduce ng Iran. Dapat as early as possible ay matapos na ang sigalot.
Okay, so yun lang po guys ang balita ko sa inyo regarding po sa pag-atake ng Amerika sa nuclear facilities ng Iran ngayong araw. Marami din tayong OFW doon nagtatrabaho, so maipit sila sa Kera at sa Israel. I-pray natin sila. Yun lang siguro ang magawa natin muna. At ang gobyerno natin dapat magbigay ng ayuda o tulong sa mga OFW natin, mga kababayan na maapektuhan sa gira doon sa gitnang silangan. Maraming salamat po guys sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. See you in the next video guys.